What is up mga bro? Another shoe review, and this time ang re-review natin mga bros ay first iteration ng signature shoe ni Jason Tatum sa Jordan brand, ang Jason Tatum 1. So, itong review na to mga bro is 3 months. Kamusta ang Jason Tatum 1 after 3 months? So, quick background lang mga bros, no? Truth be told, itong JT1 mga bros is bigay lang sa akin ng pinsan ko, and binili niya to around December, and binigay niya sa akin ng mga bros, no, ng first or second week ng January. So technically mga bros 3 months, pero 2 months ko pa lang to nagamit, and share ko ngayon yung naging mga playing experience ko sa kanya. So let's start. Una mga bros, sa traction, yan yung outsole niya. Kung mapapansin nyo mga bros, parang mas pudpud itong white na portion kaysa sa dito sa dalawang pula. So yung reason yan mga bros is itong dalawang pula na to mga bros is talaga yan, hard rubber. Samantalang itong white section niya mga bros is foam lang kasi itong mga bros, hindi talaga to rubber. So makikita nyo naman, no, yung hard rubber is parang intact pa and solid pa yung grooves, samantalang dito naman sa white is nagpapakita na agad siya ng wear and tear. So mamaya mga bros, dadako tayo sa durability. So sa traction mga bros, sabi kasi ni Jason Tatum mga bros, yung inspiration niya dito sa sapatos na to is yung sapatos yung tech niya magfo-focus sa forefoot. So karamihan mga bros sa atin pag naglalaro tayo ng basketball, most of the time mga bros, forefoot natin yung ginagamit natin sa pagtakbo, sa pagtalon, sa pagguardia, pag-implement mo ng moves. Kadalasan forefoot mga bros yung ginagamit natin. So hindi ko kasi ito nagamit mga bros sa indoor, and masasabi ko sa outdoor goods naman siya mga bros, para sa tulad ko na hindi ako shifty mga bros and 5'7" ako, and hindi naman katangkaran yung mga tao dito sa amin, and yung mga kalaro ko is around my height lang rin. So kadalasan ang nagiging pwesto or position ko sa game is sa baba lang, and so yun, kaya kung makikita nyo mga bros, intact pa yung kwan ko, yung forefoot ng sapatos, kasi hindi naman ako shifty, so hindi masyadong tawag dito, hindi na-stress masyado yung hard rubber. Pero kasi hindi ka shifty, itong foam na to is siya yung unang mapupudpod mga bros, kasi foam nga lang siya hindi siya hard rubber. So asahan nyo na pag bumili kayo ng Tatum 1, maunang mapupudpod tong foam na part ng outsole. So traction mga bros, goods na goods lang siya para sa akin. Pero nothing phenomenal, no? Next is yung cushion mga bros. So ayan, so kung mapapansin nyo, sa forefoot mga bros is meron siyang air zoom unit. Tapos sa midfoot, wala yan, parang butas yan parang awang. And then dito sa likod, sa heel na is yung yung foam lang. So yung naging experience ko dito mga bros, lalo na nung una ko siyang ginamit is kailangan mo mag-adjust, kasi 'di ba, ang nakasanayan natin, yung buong paa mo is nagre-rest siya sa isang buong midsole. Pero ito kasi mga bros, sa harap 'di ba, air zoom, tapos sa gitna wala. So parang maninibago yung midfoot mo, kasi parang ang inuupuan lang ng midfoot mo is itong upper part lang ng sapatos. Wala kang inuupuan na kumbaga midsole. So doon talaga ako nanibago nung una kong ginamit. Siguro mga after 3 games, yun saka palang nasana yung paa ko. And hindi ko nga pala to marirecommend mga bros kung sobrang heel dominant ka na player, kasi mararamdaman mo yung strain sa knees mo after mo maglaro. Parang ako mga bros, hindi ko kasi masyadong ginagamit yung forefoot, kung baga dahil nga siguro sa play style ko, yung tipong
hindi naman ako nag-shift, and most of the time talon lang ako ng talon for rebounds and sa depensa. After kong gamitin to, mga bros, meron talaga akong nararamdaman na na pain sa elbows, sa knees ko. Na pag yung 2 hours after the game, parang ganun. So yun mga bros, malambot naman siya mga bros, no? Hindi naman yung tipong stiff na midsole. So mararamdaman mo naman yung air zoom unit sa harap. And dito naman sa likod, itong foam na to, hindi naman siya ganun katigas. And hindi pa naman siya nagba-bottom out, no? After ilang laro ko. Hindi tulad ng ibang cushion setups tulad nung light strike, which is madaling mag-bottom out. Yung light strike mga bros is yun yung previous na ni-review kong basketball shoe na yung Dame 6. Dame 6 ba? Dame 7? Basta Dame yun mga bros. So ayun mga bros, okay naman yung maninibago ka lang sa una kasi medyo iba sa feeling talaga pag una mo tong ginamit or una mong pinang-basketball. So yun yung mga bros sa cushion. Next is yung materials. So mga bros, ito 'di ba parang mesh to mga bros. Ang napansin ko dito is siya mga bros, hindi siya mainit sa paa. Hindi tulad ng Dame 7 ko kasi ramdam ko yung materials kasi noon mga bros is parang ang kapal and walang room to breathe yung paa ko. So sumasakit yung paa ko doon after few minutes lang. Kasi nga napakainit saka napakabigat. Ito naman mga bros, ayan parang Leno weave daw to mga bros nung sinearch ko sa sa Google, and actually two layers to ng knit mga bros. Parang Leno weave, then underneath niya is may mesh pa ulit to aid in mga bros, no, support sa durability. So yung ayan, hindi naman ganun ka mga bros hindi ganun ka premium kasi hindi naman ganun ka mahal tong shoes. I believe $120 to. And pag kinompute ata sa atin is around 6,195 PHP. Yung retail niya to. So ayan. Hindi to mainit sa paa mga bros, no. So kung ikaw kung trip mo sapatos is yung may room to breathe yung paa mo, pasok na pasok to para sa'yo. And ayan mga bros, sa likod yung material niya. Siguro dahil lang sa colorway mga bros na puti kasi, no, kaya kitang-kita yung dumi dito sa foam. Yun lang, yung materials lang talaga rin dito sa outsole. Hindi siya sobrang recommended for outdoor use. Kaso ako mga bros, wala naman akong choice. Kasi wala naman indoor na court dito sa barangay namin. Open court lang siya na siyang bubong. So, exposed sa araw and exposed sa elements yung court. So, no choice. So, sa materials mga bros, okay naman. Wala masyadong sakto lang yung heel padding niya, hindi tulad nung sa Dame 7. Ramdam mo talaga yung heel pads, and hindi na rin. Ganun lang, sakto lang rin naman yung nipis nitong ito, hindi ko lang yung pangalan and ayan mga bros. Next mga bros is yung fit. So ako natural, ang talagang true to size ko is US 10. Pero yung pinsan ko kasi syempre US 11 yung size niya. So US 11 tong shoe and binigay niya sa akin. Nung unang sinuot ko parang syempre may 1 inch na difference, no, pero sabi ko nung una nung nilalakad-lakad ko pa lang parang ramdam ko yung yung space dito sa harap kasi nga 1 inch nga yung difference. Pero nung nilaro ko na siya mga bros, parang wala na, hindi ko na naramdaman, parang goods na oo, hindi ganoon ka snug fit, pero na-figure out, parang na-realize ko na mas maganda pala yung ganoon, yung may konting allowance kasi parang hindi masyadong makukulong yung paa mo, parang ganoon ba. Kaya pero ang advice ko pa rin mga bros kung bibili kayo ng shoe, syempre sukat nyo na lang sa sa kung saan man kayo bibili. Pero except lang
Pag sa online, pag sa Facebook, ganun, pag sa marketplace, Instagram, syempre, di ba? Paano mo naman susukatin kung online mo bibilihin? So, I suggest siguro, go, kung gusto niyo ng snug fit, go to your true to size. Pero kung gusto niyo ng medyo may wiggle room ba, kumbaga, go up, go up half a size or full size up kayo mga bros. Next is yung lockdown and support. Never kong na-feel na parang mag-i-slide ako dito mga bros, no? And kahit may 1 inch nga na difference sa true to size ko, wala naman akong nafe-feel na heel slippage. And kung mapapansin nyo mga bros, ayan, no? Maano siya, oh. Yung width niya, lengthy yung width niya. So parang hindi ka naman may slide or tawag dito. Parang mag-overturn yung sa may ano mo sa side kasi very ano naman. Ayun, malapad naman siya. And eto nga, hindi ka rin magi-slide. Hindi mo rin mafe-feel na nalalagpas yung paa mo dito sa side na to kasi meron tong foam na to na nag-aid sa lockdown and support. And ganun rin sa medial side, oh. Meron yung foam na ang tawag dito, natutulong sa lockdown and support. So ayun. So next mga bros is yung durability. So ayun nga mga bros, hindi talaga to recommended for outdoor use. Kasi ang bilis mapudpud ng ayan oh, yung foam na part ng outsole. Ang bilis niya mapudpud. O 3 months pa lang to mga bros. Paano na lang kung umabot na ng 6 months? Diba? O kaya 1 year, feel ko sobrang pudpud na to eh. Lalo na kung siguro kung guard ka, yung tipong shifty ka, tapos mahilig kang mag-cut pag magde-drive ka or yung naghahanap ka lagi ng open space mo, parang mabilis talaga mapupudpud. Ayan, oh. So hindi ko siya recommended na for outdoor use. Kung kung may indoor court, yun, maganda, pwede sa itong shoe. Pero kung wala, suggest ibang kwan na lang mga bros, ibang shoes. Next, yung mga bros, no, kailangan kasi pag-usapan yung aesthetic or yung appearance. Ang ganda nito mga bros kung sinuot mo na. Kung sinuot mo na siya sa court, kung naka-jersey ka na and everything. Ang ganda tignan mga boss, no? Ay mga bros, ang ganda niyang tignan. Yun nga lang, syempre mga bros, ako kasi para sa akin mga bros, siguro medyo confidential. Confidential ba? Hindi, parang medyo hot topic. Parang pag may basketball shoes ka kasi mga bros is i-rock mo lang siya on court. Huwag mo namang gawing pang drip mo yung basketball shoe mo, kasi marami naman shoes diyan na pwede mong gamitin na pang drip mo eh. So para sa akin lang mga bros, hopefully hindi ako ma-flame is wag mong i-rock yung basketball shoe mo outside the court na gagamitin mo siyang pang-forma mo. Pero ito pag panglaro mga bros, ang ganda tignan. Mas lalo siguro pag yung mga ibang colorway mga bros, no. Ito kasi is parang basic colorway lang, no. Red and white lang. Paano na lang yung ibang colorway, siguro mas goods na goods pa yung tignan siya sa court. And yung weight pala nito mga bros, no, grabe, ang gaan. Nag-contribute yung pagkagaan nitong foam kasi mga bros. Kasi magaan ang foam kumpara sa hard rubber. So yun yung naging innovation ng ng Jordan brand kasi para malesan yung weight. Ayan, ito lang yung ginamitan nila ng hard rubber compound. So ito na, foam na to, itong puti na iba. Kaya ang gaan itong shoe na to mga bros. Wala akong naramdaman na na pananakit ng paa. Compared dun sa Dame 7 mga bros, ang bigat nun, my god. Na tipong sasakit talaga yung paa mo minutes after playing. Ito mga bros, wala akong naramdaman na sakit ng paa. Ayun nga lang, sakit ng tuhod dahil siguro sa paninibago ko dito sa sa midfoot na walang pinapatungan. So yung conclusion mga bros, no?
kung 4-foot dominant ka na player and guard ka, tapos gusto mo yung breathable yung shoe mo, and then very light, mare-recommend ko to na bilhin nyo mga bros, no? Solid tong shoe na to kung ganong player ka, and kung meron kayong indoor court na pinaglalaroan, kasi hindi ko talaga to mare-recommend for outdoor kasi mabilis mong mapupudpud yung yung outsole mo, which is very bad for sa mga guard na players kasi kailangan nila ng makapit na outsole. So, ayun mga bros, may tawag dito. Ito yun yung naging experience ko sa paglalaro ng gamit ang Jason Tatum 1. So, see you sa next reviews mga bros. Peace!